Hirap na si Steffi na ikampay ang kanyang mga kamay. Parang mauubusan na siya ng lakas dahil ilang minuto na niyang sinusubukang iligtas ang kanyang sarili mula sa pagkakalunod matapos tumaob ang sinasakyang bangka dahil sa biglaang paglakas ng hangin at ulan habang nasa laot sila patungo sa isang isla. Kailangan niyang lumaban. Hindi siya maaaring sumuko. Kailangan pa niyang makabalik sa bahay nila. Kung hindi ay di niya matutupad ang plinanong surprise celebration ng wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Hindi na talaga niya kaya. Naubusan na siya ng lakas kung kaya't sumuko na siya at tinanggap ang katapusan ng lahat. Naramdaman niyang unti-unti nang nauubusan ng hangin ang kanyang baga habang unti-unti na siyang lumulubog sa tubig. Wala na siyang makita dahil sadyang napakadilim sa napakalalim na parting yun ng karagatan. Hanggang sa unti-unti na niyang ipinikit ang mga mata, kasabay ng tuluyang pagkapugto ng kanyang hininga. Napasigaw at napasinghap si Steffi matapos magising sa isang nakakakilabot na panaginip. Laking pasasalamat siya at buhay pa pala siya. Napabalikwas siya ng bangon at nagpalinga sa paligid. Nasa loob siya ng kanyang kwarto. Hindi pa man nakakabawi sa takot ay hindi maiwasang mapangiti ng dalaga matapos malaman na panaginip nga ang lahat at buhay na buhay siya. Sinipat niya ang nakasabit na wall clock sa kanyang kwarto. 7:30 na pala. Kailangan na niyang bumangon dahil may kailangan pa silang puntahan ng kanyang boyfriend na si Ryan para sa isang proyekto niya sa school. Kailangan niyang gumawa ng isang documentary film tungkol sa isang island. Isa siyang mass communication student sa isang private university. Pasalamat siya at napaka-supportive ng kanyang kasintahan. At kung kaya na hindi na siya nagdalawang salita ng hingi ng tulong nito para sa nasabing proyekto. Bumaba siya ng hagdan at nakita sa may sala ang kanyang mga magulang. "Good morning, Ma, Pa." Bati niya. Ngunit hindi siya inimik ng mga ito. Naalala niyang masama ang loob ng kanyang mga magulang sa kanya matapos niyang sabihin sa mga ito na hindi siya nakapasa sa 2 major exams niya. "Kaya naming gawin ng mama mo ang lahat para sa'yo, anak. Isa lang ang hinihingi namin. Ayusin mo lang ang pag-aaral mo at masaya na kami. Kapag nalaman naming bumagsak ka, ay nako, kalimutan mo ng mga magulang mo kami ng mama mo. Dahil sasama talaga ang loob namin sa'yo." Naaalala pa niyang paalala sa kanya ng kanyang ama nung isang araw. Hindi naman talaga siya bumagsak. Ang totoo nga ay palagi siyang nangunguna sa kanilang klase. Ngunit kailangan niyang magsinungaling sa kanyang mga magulang para mas maging madali para sa kanya na isakatuparan ng planong sorpresa para sa mga ito. Mas makakakilos siya ng maayos para sa paghahanda kung hindi siya kikibuin ng mga ito. Hindi naman nagkamali ang kanyang unang hakbang dahil hanggang ngayon ay hindi pa talaga siya kinakausap ng mga magulang na lihim naman niyang ikinatutuwa. Sa kabilang dako naman ay nakukonsensya na rin siya sa ginagawang pagsisinungaling. Mas lalo siyang naapektuhan nang makitang humagulgol ang kanyang ina habang yakap-yakap ang kanyang ama. "Sorry po, Mama, Papa." Seryoso niyang turan sa mga ito. Ngunit sa halip na sumagot ay tumayo ang mga magulang at tinungo ang kanilang kwarto. Wala nang nagawa ang dalaga. Titiisin na lamang niya ang pansamantalang sitwasyon ng mga magulang. Total ay 2 araw na lang at anniversary na ng mga ito. Dahil sa August 30 na ang selebrasyon na matagal na niyang pinaghandaan. Sa ngayon ay kailangan na niyang kumilos
para masimulan na ang kanyang proyekto. Mag-aarkila na lang sila ng bangkang dimotor kasama ang kasintahan para makauwi agad sila sa hapon. Kaya naman niyang makuha lahat ng kinakailangan niyang shots sa loob ng isang araw at sa bahay na lang niya gagawin ang dubbing para sa narration ng kanyang documentary film. Matapos magbihis ay sumilip siya sa bintana ng kanyang kwarto at natanaw na nakatayo pala sa labas ng kanilang gate si Ryan. Kaya na may agad na niyang pinulot ang mga dadalhing gamit mula sa kanyang kama. At dahil sa pagmamadali ay di na nagawang isara ang pinto ng kanyang silid paglabas niya. Dumaan siya sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nakita niyang nakabukas ito, kaya diretso na lang siyang pumasok. Hindi man siya kibuin ng mga ito, pero mas mabuti pa ring magpaalam siyang aalis na bilang respeto na rin sa mga magulang niya. Ma, pa, aalis na po ako. Nakayuko niyang turan at hindi man lang siya sinulyapan ng mga ito. Masakit man ay wala siyang choice, kaya mabibigat ang mga hakbang na nilisan niya ang kwarto ng mga ito. Agad inabot ng kanyang kasintahan ang kanyang mga dala nang marating na ang gate na nakabukas na pala. May sakit ka, babe? Tanong niya sa kasintahan. Hindi siya sigurado kung anong mali sa mukha nito. Ngunit parang may iba. Parang namumutla ito. Pasimpleng umiling lamang ito at nagsimula na silang maglakad patungo sa pier. Malapit lang naman ito mula sa bahay nila, kaya naglakad na lang sila. Pagkaalis nila sa kanilang bahay, ay nakasalubong nila ang isang police car at pumara ito sa tapat ng kanilang bahay. Pagbukas ng pinto nito ay lumabas ang ina ng kanyang kasintahan na umiiyak. Gusto sana niyang bumalik, ngunit agad siyang hinila ni Ryan. Nagtataka man ay nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Narating nila ang pier na walang narinig na salita mula sa kasintahan. Puro tango at iling lamang ang isinasagot nito sa lahat ng sinasabi niya. Inisip na lamang niyang may iniindalang itong sakit, kung kaya na may kakaiba ang mood nito sa umagang yon. Habang papalapit na sila sa mga nakahilerang mga bangkang dimotor sa pier, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang shoulder bag at tinignan ang oras. Napakunot ang noo niya. August 30 ang date ng kanyang cellphone. Paano nangyari to? Naka-auto update naman ang time at date ng phone ko. Kaya kahit naka-off ito ng matagal ay automatic na maa-update ang time at date nito. Sabi niya sa kanyang isip. Nagtataka man ay binago na lang niya ang date ng kanyang cellphone sa August 28. 5,000 piso ang pakyaw sa mga bangkang dimotor. Yun ang pagkakaalam niya. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Libreng sakay, kahit saan kayo pumunta. Saad nito. Pamilyarang mukha ng matanda. Parang nakita na niya ito. Hindi lang niya maalala kung kailan. May pagkamisteryoso ang mukha ng matanda. Kung hindi siya nagkakamali ay kapareho ang ekspresyon ng mukha nito sa kanyang kasintahan. Sigurado po kayo? Paninigurado niya. Halika na. Sa wakas ay nagsalita na rin si Ryan at inalalayan na siyang sumakay sa bangka ng matanda. Hindi man makapaniwala sa alok na libreng sakay ng matanda, ay sumunod na lamang siya sa kanyang kasintahan. Habang nasa laot na sila, ay walang imik ang kanyang kasintahan na bahagya naman niyang kinainis. Maya-maya'y biglang nagdilim ang kalangitan. Hudyat na may paparating na malakas na ulan. Nagsimulang lumamig ang hangin na habang tumatagal ay palakas ng palakas. Nagsitayo ang mga balahibo ni Steffi sa kanyang mga braso nang mapatingin siya sa paligid. Malalaki na ang mga alon at napakadilim ng paligid.
Maya-maya'y napalingon siya sa kanyang kasintahan na nakaupo sa kanyang likuran. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Napaatras siya bigla nang sa liwanag ng sunod-sunod na kidlat ay nakitang dumudugo ang ulo nito. Napakaraming dugo na halos matakpan na ang mukha nito ng pulang likido. Alam na niya ang lahat. Sa kanyang nakita ay sigurado na siya sa tunay na dahilan ng kanyang mga hinala. "Patay ka na!" Napasigaw siya. Nagpapanik na siya sa sobrang takot. Walang salitang maririnig mula sa kanyang kasintahan na ngayon ay katakot-takot na ang itsura. Bigla itong may itinuro sa gilid ng bangka at lalo pa siyang napasigaw nang makita ang dalawang bangkay na palutang-lutang. Ngunit mas lalo niyang ikinagulat ng malamang bangkay pala nila yon ng kanyang kasintahan. Agad nagsibalik sa kanyang isip ang mga pangyayari. Natuluyan pala siya sa nangyaring pagkalunod 2 araw na ang lumipas. Ngunit dahil sa kanyang labis na kagustuhang makabalik sa kanyang mga magulang, ay naging magulo ang lahat. Tumulo ang kanyang mga luha at biglang naalala ang mga magulang, maging ang ina ng kanyang kasintahang nakita niya kaninang umaga.